Si Manny Pacquiao ay isa sa mga pinakakilalang boksingero sa kasaysayan ng mundo. Hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang bilis at lakas, kundi dahil na rin sa mga mahuhusay at matitinding kalabang kanyang hinarap sa loob ng ring. Mula sa mga lokal na kalaban sa Pilipinas hanggang sa mga pinakamalalaking entablado ng boxing sa Las Vegas, pinatunayan ni Pacquiao ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagharap at pagwagi sa laban sa ilan sa mga pinakamahuhusay na boksingero sa iba't ibang timbang. Kabilang sa kanyang mga nakaharap ay sina Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, Ricky Hatton at Floyd Mayweather Jr. Ang bawat laban ay may kani-kaniyang kwento, estilo at kahalagahan sa paghubog ng kanyang karera at sa kasaysayan ng boxing. Kadalasan sa mga nakakalaban ni Manny Pacquiao ay nagtatamo ng pinsala sa kanilang katawan na ang ilan ay nauuwi pa sa mas malalang isyong medikal. Ang malaking katanungan ngayon ay kamusta na nga ba ang mga nakakalaban ni Manny Pacquiao noon at ano na ang pinagkakaabalahan ng mga ito sa ngayon? Yan ang ating tatalakayin. Ang una ay si Rustico Torrecampo na nagpalasap ng pinakaunang pagkatalo ni Manny Pacquiao para sa kanyang pro career. Noong Pebrero 9, 1996, naglaban sina Manny Pacquiao at Rustico Torrecampo sa Mandaluyong City. Catchweight ang laban sa 111 pounds pero lumampas si Manny Pacquiao ng timbang kaya pinagsuot siya ng mas mabigat na gloves 8 ons habang si Torrecampo ay 6 ons lang. Sa unang dalawang rounds, lamang si Pacquiao sa bilis at galaw pero sa round 3, tinamaan siya ng isang matinding overhand left mula kay Torrecampo. Bumagsak si Pacquiao, nawalan ng malay at hindi na nakabangon bago matapos ang count. Knockout win ito para kay Torrecampo at ito rin ang unang pagkatalo ni Pacquiao sa kanyang pro career. Bagamat hindi naging sikat si Torrecampo, ang panalo niya laban kay Pacquiao ay naging bahagi ng kasaysayan ng boxing sa Pilipinas. Si Rustico Torrecampo, ang unang tumalo kay Manny Pacquiao noong 1996, ay kasalukuyang naninirahan sa Tondo sa Maynila. Matapos ang laban nila ni Pacquiao, bumaba ang kanyang karera dahil sa isang hindi naagapan na bali sa kamay kaya maaga siyang nagretiro sa boxing. Napabalita rin na nasangkot siya sa isang insidente ng pamamaslang kaya't naging pugante sa isang punto ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang bahagi ng kasaysayan ng boxing sa Pilipinas bilang nag-iisang Pinoy na nakapagpa-knockout kay Manny Pacquiao. Noong Desyembre 4, 1998, hinarap naman ni Manny Pacquiao ang Thai boxer na si Chatchay Sasakul para sa WBC World Lightweight title. Sa unang 7 rounds, ipinakita ni Sasakul ang kanyang karanasan at galing sa boxing kaya nahirapan si Pacquiao. Ngunit sa round 8, sa kabila ng pagod, tumama si Pacquiao ng isang malakas na kaliwang hook sa panga ni Sasakul na nagdulot ng knockout. Tinapos ang laban sa round 8 at naging bagong kampiyon si Pacquiao. Ang tagumpay na ito ang nagpasimula ng makulay na karera ni Pacquiao na naging kauna-unahang Pilipinong kampiyon sa flyweight division at nagpatuloy sa pagkamit ng iba pang mga world titles sa iba't ibang timbang. Si Chatchay Sasakul ay nagretiro mula sa boxing noong 2005 matapos ang isang matagumpay na karera. Matapos ang pagkatalo kay Manny Pacquiao noong 1998, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban ngunit hindi na muling napanatili ang kanyang world title. Sa kasalukuyan, naging boxing trainer siya at tumulong sa mga bagong boksingero sa Thailand. Siya ay tinuturing pa rin bilang isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa Thailand. Noong Hunyo 23, 2001, sa Las Vegas, nangyari naman ang laban ni Manny Pacquiao at ni Lelehonulo Ledwaba. Si Pacquiao na isang underdog ay nakipaglaban para sa WBC Super Bantamweight title. Laban kay Ledwaba, isang kilalang champion mula sa South Africa. Sa kabila ng pagiging hindi paborito, ipinakita ni Pacquiao ang kanyang bilis, lakas at agresibong estilo ng boxing. Sa ikatlong round, pinadapa niya si Ledwaba sa pamamagitan ng mga malupit na suntok at sa ika-5 round, tinapos ng referee ang laban sa pamamagitan ng TKO. Ang tagumpay ni Pacquiao ay isang malaking hakbang sa kanyang karera na nagbigay daan sa kanya upang maging isang world champion at magsimula ng isang makulay na karera sa boxing. Si Lelehonulo Ledwaba ay nagretiro na mula sa boxing matapos ang kanyang tagumpay bilang WBC Super Bantamweight Champion. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, naging pribado ang kanyang buhay at hindi na naging sikat. Ang kanyang legasiya bilang isang world champion ay nananatili at patuloy siyang kinikilala sa kasaysayan ng sports. Ang laban naman ni Manny Pacquiao kay Oscar De La Hoya noong December 6, 2008 sa Las Vegas ay isang makasaysayang kaganapan sa boxing. Si De La Hoya
isang multi-division world champion at paborito sa laban, ay nakatagpo ng matinding hamon mula kay Pacquiao, isang underdog na unang lumaban sa mas mataas na timbang. Si Pacquiao, gamit ang mabilis na kamay at agresibong estilo, ay dominado ang laban mula simula hanggang matapos. Matapos ang 8 rounds, pinili ng kampo ni De La Hoya na itigil ang laban, na nagbigay kay Pacquiao ng TKO win. Ang tagumpay ni Pacquiao ay nagsilbing simula ng kanyang pagiging global boxing icon, habang si De La Hoya ay nagdesisyon na magretiro mula sa boxing matapos ang pagkatalo. Si Oscar De La Hoya ngayon ay isang boxing promoter at ang CEO ng Golden Boy Promotions, isang malaking boxing promotion company. Matapos magretiro bilang boksingero noong 2008, aktibo pa rin siya sa industriya ng boxing, nag-aalaga ng mga bagong talento at nagsusulong ng mga malalaking laban. Bagamat may mga plano siyang magbalik sa ring tulad ng isang comeback fight noong 2021, hindi ito natuloy. Patuloy din siyang nagsusulong ng mga proyekto sa media at nag-aambag sa komunidad ng mga boksingero, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Noong 2 ng Mayo 2009, naganap naman ang laban ni Manny Pacquiao kay Ricky Hatton sa Las Vegas, USA. Nanalo si Pacquiao sa pamamagitan ng second round knockout. Sa unang 2 round, naging agresibo si Hatton pero hindi nakayanan ng bilis at lakas ng mga suntok ni Pacquiao. Ang laban ay nagtapos nang matumbok ni Pacquiao si Hatton ng isang malupit na left hook sa ikalawang round na nagresulta sa isang knockout. Ipinakita ni Pacquiao ang kanyang pagiging dominante sa timbang na 140 pounds at ang tagumpay na ito ay nagpatibay sa kanyang status bilang isa sa mga pinakamagaling na boxer sa buong mundo. Si Ricky Hatton ay retirado na sa boxing mula pa noong 2012. Pagkatapos ng kanyang karera, naging trainer siya at nagtutok sa pagtulong sa mga bagong boxer. Bukas siya tungkol sa kanyang mga pagsubok sa mental health at naging aktibo sa advocacy para sa mental health awareness. Mayroon din siyang mga negosyo tulad ng mga bar at restaurant at bumalik sa ring noong 2022 para sa isang exhibition match. Patuloy siyang namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya at nananatiling isang mahalagang figura sa mundo ng boxing. Ang serye naman ng laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez ay binubuo ng 4 na makapangyarihang sagupaan mula 2004 hanggang 2012. Sa kanilang unang laban noong 2004, nagresulta ito sa isang split through matapos mag-knockdown si Pacquiao. Ngunit nakabawi si Marquez. Sa ikalawang laban noong 2008, nagwagi si Pacquiao sa pamamagitan ng split decision, bagamat may mga nagsabing nanalo si Marquez. Ang ikatlong laban noong 2011 ay nagtapos sa isang majority decision para kay Pacquiao, ngunit maraming taong nagduda sa resulta. Sa kanilang ika-4 na laban noong 2012, nagwagi si Marquez sa pamamagitan ng isang knockout sa ika-6 na round na nagbigay ng matinding pagkatalo kay Pacquiao. Ang kanilang mga laban ay nagbigay ng drama, kontrobersiya at ligasiya sa mundo ng boxing. Matapos magretiro mula sa boxing noong 2014, si Juan Manuel Marquez ay naging abala sa negosyo at media. Nagtrabaho siya bilang commentator at analyst sa mga boxing events habang sumusuporta sa mga batang boksingero. Aktibo rin siya sa mga charity events at patuloy na tinutulungan ng boxing community. Sa ngayon, si Marquez ay tinuturing ng isang boxing legend at Hall of Famer at pinipili niyang mag-focus sa kanyang pamilya at pribadong buhay. Ang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ay naganap noong Mayo 2, 2015 sa Las Vegas at tinawag na The Fight of the Century. Si Mayweather, na kilala sa kanyang depensang estilo, ay tinalo si Pacquiao sa pamamagitan ng unanimous decision. Si Pacquiao, bagamat agresibo, ay nahirapan makapasok sa depensa ni Mayweather sa kabila ng inaasahan ng marami na magiging mas exciting ang laban. Naging kontrolado at taktikal ang laban na nagbigay kay Mayweather ng kanyang ika-48 panalo, habang si Pacquiao ay nakaranas ng unang pagkatalo sa maraming taon. Si Floyd Mayweather Jr. ay retirado na mula sa profesional na boxing, ngunit patuloy siyang aktibo sa negosyo at exhibition matches. May sarili siyang Mayweather Promotions at iba pang mga negosyo, kabilang ang luxury cars at restaurant. Nagkaroon din siya ng mga exhibition fights tulad ng laban kay Logan Paul at Mikuru Asakura. Si Mayweather ay kilala sa kanyang marangyang lifestyle at patuloy na namumuhay ng maginhawa habang pinapalago ang kanyang yaman. Ang trilogy ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley ay binubuo ng 3 laban. Sa unang laban noong 2012, nanalo si Bradley sa isang kontrobersyal na split decision. Sa ikalawang laban noong 2014, dominado ni Pacquiao ang buong laban at nanalo sa unanimous decision. Sa ikatlong laban noong 2016, muling ipinakita ni Pacquiao ang kanyang galing at nanalo ulit sa unanimous decision. Sa kabuuan, si Pacquiao ay nagwagi ng 2 beses at si Bradley ng 1.
Matapos magretiro sa boxing noong 2016, naging analyst at commentator si Timothy Bradley sa ESPN, nagbibigay ng pagsusuri sa mga laban. Naging trainer rin siya at nagbigay ng gabay sa mga kabataang boksingero sa personal na buhay. Focus siya sa kanyang pamilya at madalas ibinabahagi ang kanyang mga karanasan sa social media.